Oh, zero. Wala nang gears. Ayan, ginagano. Yun ang ano ni Digong. Wala nang gears. At hindi lang na ginawa yan sa mga sites there. Alam nyo yung call center? May mga call ano na, ano tawag nito? Mga BPO. Mga BPO. O yung mga call centers. agent. Call center Call agents. center agent. Mga yan, nakaupo. Di ba? Kasi ano na, nag-ano sila ng ano. Ngayon, sabi ni Digong din, yung mga yan palagi nakaupo, kawawa naman. Bigyan mo rin sila ng standing rate. Kaya every 2 hours, they are allowed 10 minutes to stand. Para na naman makarelax. Hindi yun nakaupo ka, babagdapon. Yun. Tignan nyo gano'n kamahal ng ating Pangulo mga workers. Ganun kaliit na bagay na napapansin niya. Kaya ako inspirado magtrabaho nung dahil talaga si boss. Mahal na mahal ang mga workers, mahal na mahal ang mga businessmen, at mahal na mahal niya ang mga OFW. Ang ganda kasi, Secretary, even us, hindi namin alam. And that's the reason why nagtataka ako, sabi ko nga sa sales lady sa SM, buti na lang, ganun na dati kasi ang kanilang reklamo, nagkakaroon sila ng mga varicose veins. Siyempre. Tapos power sila. Sabi ko, upo ko naman, pinaupo niya ako. Hindi, bawal po. Yan, nagulat ako. Yung mga, alam mo, it's a simple thing, pero malaking bagay yun na nakita natin at nalaman natin ngayon na pati pa na yun. Napapansin nila, pinakikialaman nila, and that's practical. Maliit na bagay sa hindi nagtatrabaho doon, pero sa mga nagtatrabaho, napaka-laking bagay yun. Alam mo, masasakit ang legs nila pag uwi, tapos magbaha pa, dahil may flood na noon. Lulusong pa sila sa flood. Kaya sila nagkakaroon ng mga varicose veins. It's a small matter for some Filipinos, pero big deal yun. Pag nalaman mo na yung simpleng bagay, ginawa na pala ng paraan. Mas lalo siguro ginawa ng paraan yung malalaki kasi kitang-kita. Diba? Kasi hindi nga nakalagpas yung maliit eh. How much more yung malaki. Tama po. And continue natin, no, Secretary, kasi mainit na mga kaalaman to na mismo kami po na taong gobyerno rin tulad ninyo, hindi namin ito alam. Sir, ending contractualization was a central campaign. Yan po yung mga promise po ni Presidente Duterte. From your vantage point as DOLE Secretary, sir, was that promise realistically framed? Mabuti na banggit ko yan kasi dito meron akong record dito. May Bigyan resibo. ko na lang sa ito mamaya. Pwede naman natin i-ano sa Bigyan ko na camera. lang mamaya. Yan yung papakita ko sa iyo. Dahil siyempre, di ba sinabi ko sa inyo kanina na meron tinatawag na inspection. Yung may mga labor inspector na pinupuntan yung mga business establishment para tignan kung nasusunod lahat ng mga labor laws. Ito ngayon ang napansin nila. Yung markahan ko na kanina. Kasi ang dami nung araw, nung pagpasok namin, ang dami namin mga nakita mga workers na mga casual na pwedeng tanggalin anytime. So ang ginawa na namin ay nagkaroon kami ng labor inspection at tinignan namin. Ito, saan po yung yung ilan ang regularized. Yung job employment. There were from 2016 to 2022, yung term ng ating Pangulo, there were 13,119,000 job applicants. Ilan ang natanggap? 87%. 11,446,000 ang nabigyan ng trabaho. That is under the Public Employment Service of the Department of Justice. Ang daming nabigyan ng trabaho. Ngayon,
ang isa namang bagay, yan, ito. Pag in-inspect namin ang business establishment at meron kami nakita ng mga empleyado, puro casuals. Alam niyo naman, di ba, pag nag-apply ka, kukunin ka, meron kang tinatawag na probationary period of 6 months. After 6 months, pag katuloy ang employment mo, dapat agad regular ka. Pero nung araw, hindi in-observe yan. Kana nagkaroon ng labor inspection on this. At as a result of this inspection, there were 653,385 workers na casual at naging regular. Yan. Yun ang dapat mong matandaan. Ganun ang ginawa ng ating Ang galing, Panginoon. Secretary. Balikan natin to, no? Looking back now, Secretary, do you believe the administration succeeded, partially succeeded, or failed in addressing ENDO as Filipino understand it? Yung endo. Yung ENDO. Kasi yun yung parang pinatatakot ng mga contract workers, no? So, Yung regularization has relation to endo kasi end of contract yun eh. Oo. But now, the moment you are regularized, wala nang irrelevant na yung end of contract dahil regular ka na. Yun ang pinaka-importante. Yun ang yun ang tanda nyo pag nag-apply kayo ng trabaho. Ha? Siyempre, probation. After probation, dapat alam nyo na pag tinuloy ang inyong employment, you become immediately regular employees at hindi kayo matatanggal except for cause. Yun ang dapat. okay. Follow-up question, Secretary. Yes. Where exactly did the disconnect occur? No? Where exactly did the disconnect occur? Occur. Oo. Occur yung law, yung business resistance, yung sa Congress, or executive policy design? Kumbaga, Mr. Secretary, yung situation po ng end of contract natin na situation, ano po ba ang status niya during your time as Secretary of Labor, and kung hindi pa siya fully na-address, where is the bottleneck? Is it because of may kakulangan sa batas? Is it because there's business resistance? Is it with Congress? Or sa executive policy design ang tinginin niyo kung bakit ito pa rin ang status ng ating ENDO? Okay, that's a very relevant question. And it was addressed when I mentioned earlier na ang unang trabaho ng mga labor inspectors is to see to it that the employers comply with all labor laws, especially on the term of contract. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, nagkaroon ng labor inspection. Halos lahat ng mga business establishment in-inspect. And they found out na marami ang tinatawag na angle, yung endo, na walang permanence, walang security of tenure. As a result of which, nagkaroon ng decision ng Department of Labor na i-regularize yung mga empleyado na na-meet na nila ang requirements of employment. Yun. Basically, kagaya ng sinabi ko, after 6 months, after the 6-month probationary period, you automatically become a regular employee. And that is the effect of the strict employment of the employment services enforced during the term of President Duterte. So, compare niya, makikita ko, it's Ma-remember nyo yung balita noon na meron tayong 9,000 workers in the Middle East na hindi nagsusweldo ng 2 taon. Tandaan nyo yun? At meron nga lumabas na fake news na yung ating mga kababayang OFW ay kumakain na ng basura. O, nakita nyo yung may picture na parang binata. Actually, hindi basura yun. Hindi basura yun.
yung mga kinakain ng mga kababayan natin na medyo hirap dahil walang sweldo, 2 taon, hindi nagsusweldo. Ang ginagawa nila, nandun sila sa may mga groceries. Yung mga grocery kasi, meron silang nire-reject na vegetable o meat. Pero hindi sira yun, hindi yung basura. Tinatabi nila. Ngayon, yung mga natin, mga kababayan natin na mga alisto, nakikiusap, kinukuha nila yun. Ganun ang situation ng ating mga kababayan. So anong ginawa ng ating Pangulo? Inutusan ako, puntahan mo yung mga kababayan natin, sabihin mo maganda sila, iuwi natin sila lahat. Inuwi namin yung 9,000. We spent 6 billion. Mas malaki sana, kaya lang medyo nahiya si King Salman ng Saudi Arabia kasi karamihan sa mga Arabic leaders hindi nagbabayad ng sweldo. Inalok niya yung 5 airplane ng Qatar. Saudiya. Saudiya? Saudiya Airlines. Saudi Airlines? Saudiya. Meron siyang aeroplano. Saudiya Airlines. Inalok niya. At nung nalaman ni Lucio Tan na ginawa ng King Salman yun, inalok niya rin ang plane, ng mga aeroplano. Oo. Nagamit din namin ang 10 aeroplano ni Lucio Tan at dahil doon naging kaibigan. Sabi niya, Mr. Tan, magkaibigan na tayo dahil sa ginawa. 9,000 niliwi niya. Pero nasigil na rin yung 1 billion. Oo, yung tax. Yung Nasigil na rin yung... Bayad siya. Pero mo yan, na pinauwi niya yan. Kagaya na alam niyo dito dapat malaman ng ating mga kabayan kung anong nagawa ng ating Pangulo. Ma-remember niyo nung COVID? Ma-remember niyo yung COVID? Yes. Lahat ng mga kababayan natin sa abroad, naka-deploy sa abroad, nawalan ng trabaho. Dahil COVID eh. So, nang ginawa ng Pangulo, inuwi niya lahat. We brought home 1,222,000 OFW. At uwi sila. Kaya ito si Secretary Kamtak, bigli pa ko dyan. Walang bagay talaga siya dyan sa BMW. Kasi siya ang OWA administrator noon. So, lahat ng mga umuwi, everyday may umuwi ng mga OFW, nandyan sa airport. Pagdating sa airport, antigen. Pagka positive, hospital. Pag negative, hotel. Kaya noon, yung COVID, walang mga hotel guys, di ba? Dahil COVID eh. Kaya kami, the Department of Labor, ang bumuhay sa mga hotel. Manila Hotel, Sofitel, Diamond Hotel, Conrad Hotel. Pinuno namin yan ng mga OFW. Pero mo, 5-star hotel, ang Conrad is 6-star hotel. Hindi pa ko nakasubok dyan. Pero yung mga OFW natin dyan sila, puno. Pati Sogo, puno. We went as far as Batangas to look for hotels kasi puno. Meron mo 1,020,000 na OFW. Inuwi namin yan. After 7 days, pag negative na sila, uwi naman nila. Kung pupunta sa probinsya, Mindanao, either barko o aeroplano. Kung dito sa Isabela, kagaya ng bahay ko, bus. O ganun, inuwi namin lahat yan, 1,022,000. Ganun kaano ng pag-atsikaso ni Pangulong Duterte. Sobra. Ang masama ko doon, ang pinakamahirap na parte, yung nag-uwi kami ng patay. Kasi namatay sa COVID. Tapos sasalubungin namin, nakaano kami, yung ataol nila nandyan. Siyempre, takot kami lumapit, pero trabaho namin eh. Pagkakuha dyan, takbo agad sa crematorium. I-cremate. Tapos ilibing. Kasama yung mga pamilya. Yun. Ganun ang inuwi ng Pangulong Duterte. 1,022,000. Yun. Sa kapiyan natin, Ang daming revelations, no? Maraming mga pangyayari na
Hindi nang lalaman. Hindi alam. And deserve lang nating malaman kasi sa totoo lang, lalo na Alam, ang Pangulong Duterte ang dahilan ng karoon ng batas creating the Department of Migrants. Si Pangulong Duterte, ito mabuti sabihin ko sa inyo kasi meron mga siradya, mga sinungaling, inaangkin nila yung OFW hospital. Kaya nakakahiya Sinungaling sila. pwede mo Yan. lang ilatag ninyo yan. sir. Yo, alam mo yung ano, Ibet, yung... Okay. At hindi. Hindi, alam mo yung ano, yung hospital na yan, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang gobyerno. Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Uy. Hindi ko alam kung bakit, basta sinabi ko. Kasi nagkukwentuhan sila ni Senator Villar. Villar, nagkukwentuhan sila. Ako, nasa labas ako dahil na-late ako sa dinner sa Malacanang. So hindi ako makapasok. Nandun sila nagkukwentuhan. Sabi ni Ricky Razon kay Senator Villar, "Ma'am, tapos na yung clinic mo. 40 million yun, ma'am. Kailan mo inaugurate?" Sabi gano'n. Ililikuan natin. Papasalamat ako ka ng nitila. Ako naman, wala akong masabi. Sabi ko, Mr. Razon, ano naman sa akin? Meron ba akong clinic? Sabi ko naman sa kanya. Tapos sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ko, kayong bahala. Alam mo, sagot niya, okay na ba sa'yo 600 million? Sabi ko, siyempre boss, sabi ko, tinanggap ko. Tapos, nung natanggap ko na yun, naganap na ako kung saan ko ilalagay. Saan ko ilalagay yung hospital ng 600 million. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga, inalok niya yung 2 hectares na lupa niya sa tabi ng provincial capital. Di naman. Meron ng naibin na, meron ng groundbreaking. Pagdating ng groundbreaking, imbitado ko si former President, former President Gloria Macapagal-Arroyo dahil probinsya niya. Kasama si Governor Pineda dahil kanya yung lupa. O tapos nandun si Didi Domingo, yung chairman ng Andrea. PACOR. Chairman ng PACOR. O di groundbreaking. Ganun. Yung mga lupa ng ganun. O sabi ni Gloria Macapagal, Chairman Didi, ano naman ang maibigay mo? Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million, si Governor Pineda ng 2 hektarya, ano naman may bibigay ng PACOR? Sabi ni Didi, "Ma'am, okay na ba ang 200 million? Sabi ni Liban, masyado ka naman matipid. Sabi niya, 300 million, ma'am, okay na. Yun. Nagkaroon tayo ng OFW hospital. Nakita niyo ba yun? Nakita niyo sa Pampanga. Mas maganda pa yan kaysa mga St. Luke Hospital, kaysa mga kitain niyo yan. At yan ang hospital ng mga OFW. Pag OFW ka, libre kasama ang buong pamilya mo. In-inaugurate yan noong June 20, 2022. Term pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, may mga nag-aangkin sila daw nagpatayo. Si Rahulo. Kawawa Hindi ko naman sila. sasabihin kung sino nagsabi nun, pero God bless their soul. Patay na. Kasi sila. Kaya siguro matay dahil sinabi niya na